Bengad, ayun guys, magandang araw. So ayun, sa ngayon is magbibilid lang ako guys ng kalapati. Sobrang tagal nating walang upload sa YouTube channel and sa Facebook page. Pero ngayon tatry ko guys i-upload to sa ating YouTube and Facebook page. So ayun, nilabas ko lang sila kasi guys, maglilinis ako ng kulungan nila, especially yung pina-unlock nitong mga stockin natin kasi medyo naging naging sumikip masyado kasi nilagyan ko ng lambat. Alam mo yun, yung dumi nila is nasasambot ng lambat. Kasi kung di yun nilagyan ng lambat guys, yung steel matting, dinudukot sila ng mga pusa. 8 yata hanggang 10 yung naubos kong kalapati. Kasama inakay, mga breeder. So kaya ang pinakang ginawa kong way para maiwasan yung pag-atake ng pusa sa kanila is nilagyan ko ng lambat. So ayun, so far so good, wala nang nabawas, wala nang nadali ng pusa kasi pag tinatry ng pusa, sumasabit yung kuko nila sa lambat, ayaw nila ng ganun. Kaya yun, ginawa ko ng paraan kahit paano nakatulong. Ang medyo risky lang is yun, naiipon yung dumi pag lambat ang ginamit. So ayun nga guys, so, mapansin nyo pati mga balahibo nila ayaw lumabas sa kulungan. Pakita ko, buksan ko guys, ang dumi nito, kinuberan ko kasi noon, sobrang dumi. Pero mamaya papakita ko sa inyo, linis na yan. So ayun lang muna, babalikan ko kayo at lilinisin ko yung mga ulungan nila. At then ito, mga barako, mga breeders. So ayun lang naman guys. So ayun, balikan ko kayo guys. Bye bye. Boom. At ayun guys, ito nga, ito pa rin sila guys tapos ko na silang ibilad. So medyo pinaligaw ko konti, winirigan ko ng sprinkle nito. So may gamit akong hose guys, may konting pressure kaya medyo mabilis matapos. Kasi ito guys, kanina sobrang dami nito, binidyo ko to. So pasintabi sa mga kumakain. Ayan, inipon ko guys. Binasa ko muna ng todo, basang-basa as in, kumbaga pinalambot ko lang muna yung mga dumi, tsaka ako sinondroxan ko, may mga konting mga, alam nyo yun, mga gamot para mamatay kung ano man hanip meron. Pasintabi sa mga kumakain, inipon ko guys yung mga lumambot na dumi, then yung iba is binagsak ko na sa lupa. Tapos sasabuyan ko rin to ng sabon na may Sondrox tong ilalim, tsaka ko wawalisin para safe pa rin guys. At the same time may mga manok and pato naman na gumagala. Yan, sila yung naninimot ng mga ano dyan sa ilalim. Yan, pinalambot ko muna yung mga dumi, tsaka ko inipon, then yun, tatanggalin ko yan guys. Kung makita nyo, kanina binidyo ko sobrang dami, sobrang tigas ng mga dumi. So sa ngayon is malinis na kagad guys. Pati mga purchase is yan, sinabon ko, sinondrox ko, then binarush ko. Yan guys, bali ngayon is tatanggalin ko na lang yan, then yun, ko na lang, babanlawan ko para ayun, may sabon pa rin tayo pambanlaw, then sprinkle ulit ng tubig malakas, may pressure naman kahit papano. Kaya okay lang yan guys. Ayun, ganda, bilis. Pag may talaga hose, binabad ko talaga siya guys. Pero mga 15 minutes tsaka ko siya tinira ng ganyan. So ilan muna, babalikan ko kayo guys after nito. Then yun naman mga ganito, ilalim ng mga kulungan ko yung lilinisin ko. So ilan muna guys, bye bye. Ngayon ayun guys, tapos na ako maglinis dito ng ating tcharan! Diba? Napakaganda guys. Napakalinis na naman. Gang na naman tayo niyang boy. Ayun, wala na namang kasabit-sabit o kahit isang dumi, kahit isang ipot. Napakalinis guys ng lambat natin nilagay. So hindi ko sana lalagyan nito kasi ang dilim tingnan, din yun nga, ang nasa isip ko talaga isasabit yung dumi. Yun, sumasabit naman talaga until now. Pero syempre, mas uunahin ko yung safety ng mga alaga ko kasi nga syempre inuubos sila ng pusa, may mga ligaw na pusa. So yan yung ginawa kong paraan para ma-prevent yung pag-atake. Dati kasi may perch pa ako dito, isa. So tatlo yan, isa, dalawa, tatlo yan dapat. May isa pa ako dito. Ang problema, sinusungkit dito sa butas. Wala kasi ito dating cover, lambat lang. Steel matting lang. So nung wala pa siyang lambat, dinudukot. Ayun nga, yung nangyari, naubos yung iba kong breeder. Kaya ang ginawa ko, lahat ng pangatlong pinakambabang perch, pinagtatanggal ko. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. 10 na perch yung tinanggal ko para lang wag masungkit ng pusa. So ang natira is 20 pieces guys. So madali namang gumawa ng ulungan pag may materyales. So saglit lang yun sa akin pag ako gumawa niyan. So ayun lang naman guys, and yun, papasyal ko kayo doon sa ibang ibon mamaya. Sa ngayon is yun naman yung lilinisin ko kasi okay na dito sa part na to. Tapos ito nga sila, medyo inisprinklean ko ng konting tubig
gamit tong aking yan, nawasa. Nabili ko lang to sa Shopee. So maganda kahit wala kang walang air pressure, malakas yung buga ng tubig niya kahit direct sa pinakang ano lang nawasa. So ayun nga sila guys. Susunod ko naman yung may mga beepers, may mga ano natin. Ito, yan, yung mga ano nila. Yan, nakahanda na yun. Tatanggalin ko na lang yan din. Palalambutin ko din. Tsaka ako lilinisin, babrushing ko. So yun lang naman muna guys. And babalikan ko kayo mamaya at iikot ko kayo sa ating mga kalapati kung ano nang nangyari dito sa loop. Napakatagal ko na kasing walang upload. So yun lang guys, babalikan mamaya. Bye bye. Bing, ito yun guys. Try na natin silang ilagay dun sa ulungan. Yan, nakatulo na, nakatuyo na kahit paano guys. So isa-isahin natin silang ilagay doon. Yan sila guys. Walang tayo ng pailan-ilan para kahit paano is yan, ito blue wet, painakay ko na to itong blue wet na to. So clear and complete blue wet white bar. So hen guys, meron siyang prill. Maganda yung prill niya, mahaba. Meron siyang crest, may prill sa ulo, and may maps pa guys. Yun naman yung indication na maganda yung mga off nyo, pero hindi ko sinasabing ito yung pinaka-standard guys ito lang yung ano, yung yan, yung pinang-basic standard lang, pinang-basic lang guys. Ayan siya ganda. Ang linis nila guys, linis yung tingnan. So yun nga yung ibon natin. So kuha pa ako guys, dito lang naman to. Mabilis ang laangat kasi yan. Ito guys, itong kinuha ko na to, ito nakagat na to ng pusa. Yan, pinagaling ko to, banlaki ng tama nito sa ilalim ng pakpak, pero ngayon super so good, maganda katawan, then ready to breed, umiitlog siya guys. Yan, blondinet naman siya, yan naman siya. Yan, isang blondinet na hen, kaya isang blue wet hen na blue wet hen na blue wet. So syempre blue wet na hen, yan. Yes, kukuha pa tayo. Ito naman yung yellow natin na hen. Post ko yung video ngayon. So ayun lang muna, tatlo muna sila guys, hen din yan. And yun guys, nandito na tayo. So ayun, mamadali na natin to. Yan, sa mga nagtatanong nga pala, anong daw uri ng kalapati? Hanggang ngayon kasi may mga nagko-comment pa rin, ano daw uri ng kalapati? So pop or classic oriental prill sila guys. So hindi sila ano dito sa Pilipinas, kumbaga parang imported sila sa ibang bansa, din na breed na lang dito sa Pinas. Mga island born na to dito sa atin. Then ngayon marami na nag-aalaga, marami na nagkikip. So yan, pero ilan yung mga kilala talaga pagdating sa pag-ala. Ito, Miss Mark pa kung tutusin. Pero dahil maganda yung pagka-blondie niya, kinikip ko siya hanggang ngayon, until now. So ginagamit ko siya as breeder, pero naglalabas siya ng Miss Mark, naglalabas ng hindi, kaya all goods pa rin siya guys. Ayun, mamaya papasokin natin yan. Pakita ko sa inyo yung mga tsura nila. Ang ganda nila pagka nandito na sa pinakang lock nila. So ito, mga pa tayo guys. Marami akong yellow, gaya ng sabi ko kanina. Ang mga yellow natin is nag-i-inbreed kasi isa nagsisirculate lang yung isang bloodline. So ayan, nagkakaroon ng Miss Mark guys, di may iwasan. Kahit hindi mga nestmate, yan, kahit ibang gagawin anak sa ama or yung ama sa anak or yung anak ng barako sa inahin na breeder ko, naglalabas pa rin sila ng Miss Mark kasi hindi na maiwasan kasi nga isang bloodline lang yung umiikot sa loob ko. So kaya ang balak ko is kumuha sa ibang breeders natin na para mapaikot natin yung ibang lahi. Then ito naman is blue wet. Yan, may Miss Mark sa mata pero naghahanap ng clear and complete kaya pinikip natin yan. Yan, pinipili natin yan guys. Yan, naglalabas ng clear and complete white bar. Automatic yan, keep yan sa atin. Ito naman is blondinette na Danlace. Yan, mamaya maglilinis na ako. Yan naman susunod. Yan, so may inihintay ako maging barako na ganito. Dalawang ganito na henpe. So ito yung inihintay ko. Yan. Tingin ko naman sana magbarako. Kaya kita nyo naman. Yan siya guys, kakuli na kakuli din na ito. Yan, sana maging barako. Yan, medyo may pagkabarako siya guys. Yan, sana lang talaga maging kak. Kasi ibabangga ko siya dito. Papalabas tayo yung mga solid na Danlace blondie. Yan guys, marami ito guys. Alam ko na, so 29 to. Inahin ko dito. Yan, maluwag pa. Wala pa masyadong laman. Pa tayo dito. Yan. Ito naman, kala ko kak. Itong pencil lace ko na to. Check nyo yung laces. Madungis lang guys kasi syempre. Dungis niya. Ayan. Pencil lace. Satinat naman to guys. Yan. May mga nagtatanong din kasi sa akin sa TikTok, sa Facebook, and then sa YouTube. Bakit daw ang pangit ng kinalabasan ng anak? Maganda naman yung parents. Nung makita ko yung kanyang breeder, isang blondinette tsaka isang satinette. So, magkaibang ID, magkaibang bloodlines. Kumbaga, sati sa sati pwede. Blondinette sa sati, medyo awkward yun kasi hindi maganda ang kakalabasan ng magiging anak nila guys pagka ganun. And yun, so yun lang muna guys, babalikan ko kayo ayusin ko yung video. Yung, ito isa namang pencil lace, laces yellow lace na yellow blondie. Kaya ako nasabi yellow lace guys, yung curve yellow niya is may lace. Wala siyang smart, good siya, all clear and complete, kaya good siya guys. Babangga natin yun pagka nag-breed na ulit tayo. Ayun ang mga ibon natin guys, yellow lace, solid yan. Yellow lace na hen, tapos mga sati natin, blondies. So ayun, babalik tayo guys, kukuha pa tayo. Medyo palubot na rin kasi ito eh. Ito blondinette guys, mabilisan lang. Breeder blondie natin. Ayan, breeder the blondie, lock na yan. Okay, ngayon guys, tapos na. Nailagay ko na silang lahat. Ayan na sila, napaka-angas na nila guys.
Ano? Wow! Halo-halo na pero lahat yan guys. Yan sila. Linis na kanilang lock ngayon. Yan o. Mga yellow, sati, blondinet. Yan, mga nakapa-information na sila. Mga ano natin. Masyado kasi mainit kanina guys. So, tinapos ko lang muna talaga to. Yan, mga satinet, blondinet, yellows, bluet, black lace, and dan lace. Ayan sila. Then ang nilagay ko sa ating scratch pen is yung ating 4 na reject. Ito sila guys yung mga bago natin. So, for sure, reject yung 3 blondie maliban dun sa dandies na yun. Yan. So, ayan sila guys. Kaya ako nasabing reject kasi may mga white spots sila. Kahit clear and complete yung parents. So, nagkaroon pa rin talaga ng mismark yung ibang anak. So, di maiwasan guys. Ganyan talaga sa breeding. Lalo't madalas natin gamit sa breeder. Sa breeding ng ating mga breeders. So, di maiwasan yan. Ganyan talaga. Naglalaban-laban yung mga kalapati dun sa kulungan. Ayun, maganda. Sana maging barako itong dandies na to kasi may dalawa tayong hen na ganyang kulay, dandies. So, sana nga talaga maging barako para magawan natin ng breeder yung ating mga hen. Kasi wala akong may salang. Ayan, mangain sila guys ng kung ano-ano. Ayan nga yung ating mga bagong painakay. And at the same time, may kukunin ako dito guys. Isa, pakita ko sa inyo. And ito, susunod ko na to, lilinisin ko na rin to. Yan, ito naman yung sinutukoy ko guys. Painakay ko na rin to. Stop na to dapat eh. Sa totoo lang, binukod ko na to. Ang problema dun sa hen, umitlog na pala, hindi ko pa alam. Kaya hinayaan ko bahala kayo dyan. Naka-unbreeding tuloy sila. So, ayan nga, kukunin ko to guys. Inihigaan niya yung patukaan niya. Ito, possible. Dandies pa rin. Yan. Sunod-sunod guys yung naging dandies ko para magkakabulutong ka. Ayan, pagka ganyan may mga bulutong guys, huwag kayo matakot. Ang ginagawa ko dyan guys, kuha ka lang ng katol. Siyempre, hisindihan mo yan guys. Papasukin mo lang yung pinakang bulutong mismo, yung gitna. Then pagka kasi napaso yan at lumambot, automatic matatanggal yun. Maluluto ng kanyang matanggal. Oo, masakit pero 1 click lang yun guys. Sobrang dami ko nang napagaling na ganyan. Ito actually, ito mga to. Lahat yan, pinagpapasok ko yung mata, yung leeg. Kadalasan sa bandang dibdib nila is nagkakaroon para mga butlig-butlig yun na yun. Doon nagsisimula ang bulutong. Bulutong naman is nakukuha yan sa mga lamok, kagat ng lamok. Kaya automatic, malamok, kaya ganyan. Yan guys, so dandies blondie na naman. Tapos may dandies blondie tayo doon. Yan, tapos may dandies blondie tayo doon. Dalawa pa, matured hen. Then may dalawa tayong juvenile. Ito, young bird tsaka isang juvenile yan. Bago pa lang naglulugan. Ayun nga, so isasama ko siya dito sa loob. Liit niya, oh. Sisiw na sisiw siya guys. Yan, hayaan ko muna siya dito. And nilinisan ko kasi yung kanilang kulungan, yung mga cage ko. So ayun, susunod ko na to guys. Yan, sa nagtatanong pala, ito, tagal ko nang hindi na-content to, itong dalawang to. Pinapakawalan ko na to guys, nakakabalik ang problema. Nahuli ko yung mga pusa ng kapitbahay, naabang dito kasi sila natutulog. Yan, dyan, sa may puno ng bayabas. Tsaka doon, puno ng mangga. Pero gusto nila kasi pumasok dito, hindi naman sila makapasok, kaya dito sila naglalagit sa puno ng bayabas. Ang problema, yung mga pusa is andito sa kisame. So, hindi nga guys, hindi ako natapos magpapaliwanag. Ay, dito nga sila natutulog sa may bayabas, pero hinuli ko din sila. Bumababa sila dito, hindi naman makapasok. Kaya nung nahuli ko, kinulong ko na lang, di ko na ulit pinakapakawalan. Kasi guys, hinahunting sila ng mga pusa. Kasi ibon sila, ha. Kalapati ko nga niyayari ng mga pusa. Ito pa kayo mga ibon na to. And ang gender nila guys, positive parehong kak. Kasi kung parehong hen to guys, or kung hen at saka kak to, ayun, halatang-halata guys. Kak talaga sila parehas. Hanapan ko ngayon sila ng hen. Hindi sila umiitlog, pareha sila nag-aasawahan. Pero tingin ko na smith sila na parehong kak. Ayun sila guys, kak positive. Kaya wala magawa, hindi pare sila sa mga ano natin, mga kalapating hen. Yan, kasi kung pair na yan, may anak na yan, matik or nagitid. So yun lang muna guys, madali na to ako ng bala dito. Tataktak ko muna yun, kaaskasin ko muna yung laman, tsaka bababara ng tubig. Then okay na yun guys. So yun lang muna guys. And ayun, kung inabot mo pa tong video nyo to at nakatutok ka pa rin, paki-comment kung saan lugar ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating tong video na to guys. And yun, konting pabor, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa aking YouTube channel. Ngayon ko na lang ulit ito gagawin guys. Yun, ngayon na lang ulit ako mag-upload actually kasi sobrang busy talaga, promise. Sobrang dami nangyari sa mga buhay-buhay natin. So ayun lang naman guys, maraming salamat. And yun, God bless, keep safe, ingat kayo palagi. Ayun, yun naman talaga, plano ko maglinis talaga ng loop ngayon kasi rest day syempre. So yun lang muna guys, and yun, maraming salamat. Yan, keep supporting guys. Maraming sa inyo kayo palagi. Ingat sa mga laging ibon. And yun, happy keeping, happy breeding. God bless, keep safe. Bye-bye. Bang.